last forever, ever. Hold on, never mind. Oh, Alright, so welcome back to another brand new video, and para sa video na ito, meron akong i-share sa inyo na isang issue ng iPhone. So, para to sa mga kapwa ko magiging user, sooner to be user ng isang iPhone unit. Kung ma-encounter nyo yung ganitong issue, nakapag-upload na ako ng video na magbibigay sa inyo ng guide, kasi wala akong makita sa YouTube na video, yung malinaw na video about sa issue na to, nagbibigay sagot sa lahat ng tanong ko. So ako na yung unang gumawa, no? Tagalog pa. Iba kasi puro Indian English So this time Tagalog. Okay, recently bumili ako ng iPhone 8. Okay naman siya. Malinis siya nung binigay sa akin, nung binili ko, nung binayaran ko, okay na okay lahat. And then nag-register ako, nag-sign up ako sa Apple, sa iCloud or Apple ID. Okay, nag-register ako. Okay naman, successful naman, nakapag-register tayo. Pasok sa banga, no? Gumana yung App Store. Okay, yung other applications, gana. Kasi once na may Apple ID ka na guys, na na-register sa isang iPhone unit, doon nagagana yung iba't ibang klase ng apps niya, no? Doon ka na magkakaroon ng access. Tulad ng App Store, doon ka lang makakapag-download ng apps. Tulad ng Messenger, Facebook, TikTok, no? So, para makakuha ka ng mga applications, kailangan mo ng Apple ID. Okay? Yun talaga yung unang step, no? So, hindi talaga tayo makapag-install ng mga apps kung wala tayong Apple ID. Yun yung pinakasimpleng paraan ng pag-explain. So, nakapaglagay na nga tayo ng Apple ID, nakapag-download na tayo ng apps. Ang apps lang na na-download ko, dalawa lang. Yun ay si Share It, at TikTok. So, ang plano ko talaga sa iPhone na to, gagamitin ko siya as my main camera. Kasi maganda nga yung camera ni iPhone 8. Kung dapat iPhone 10 nga yung bibilin ko. Pero sabi ko, try ko muna si iPhone 8. Gawin na rin natin ng review. No, gawin na natin siya ng tech review. Kung kaya niya pa ba makipagsabayan ngayong 2024. So, yun talaga yung plano ko sa kanya, guys. But, meron tayong na-experience, na-encounter na isang issue. So, hindi lang ako nakaka-experience nito, guys. Marami. About, Apple ID is not active. No? Apple ID is not active. Yun yung issue ko. This Apple ID is not active. So, kung kayo na-experience yan, ganito ang gagawin nyo, guys. Okay, ginawa ko na siya ng documentary video. So, ganito mangyayari sa inyo, guys. Once na mag-lock yung account nyo, magla-lock siya Yung una, hihingi siya ng, so, hindi tayo pwede mag-sign up, mag-sign out. Ayan. Pero dito sign out, ayan, nahingi siya ng iCloud, password. So, mag-enter ako. So, nag-enter ako, guys, and then, ito ang sasabihin niya sa akin lagi. Ito ang sasabihin niya sa inyo lagi. This Apple account is not active. So, try again. So, ganun lang po. Ulit, mag-enter ulit ako ng password. Pag press OK ko niyan, yun yung lalabas. Kahit sa ibang app, hindi ka pwede mag-sign out, hindi ka pwede mag-forget pass. Totally lock ka na talaga. So, nag-back tayo, no? Dito tayo punta sa may update Apple ID settings. So, ito yung una niyan. Ito yung una talaga nakita ko niyan. May pula kasi yung settings ko. Kala ko kung software update o kung ano man. Then, pag open ko, merong update Apple ID settings. Sabi ko yung una, update. Enter na naman to ng password. And, yun nga, hiningin nga niya ako ng password. Yung password ng Apple ID na ginawa ko. Tama naman yung paglagay ko ng password. Pero ang problema, hindi niya tinatanggap. Kasi nga, nilock na ni Apple yung account ko. Di ko alam kung bakit niya nilock. Bagong gawa lang siya. And then, 2 apps pa lang yung ginamit ko. Or dinownload ko sa Apple ID na ginawa ko. Tapos, nag-lock na. Di ko alam kung ano yung nalabag kong batas. Let me know, guys, sa comment section kung alam nyo tong gantong klase ng bagay na to. So, enter ko yung password ko dito, guys. Tingnan nyo, sasabihin niya. Ayan, na-enter ko na yung password ko, guys. Click natin tong sign in. Boom. This Apple account
is not active. Gaya nung kanina, yung fill up ko, ay yung nag-enter ako ng password sa pag-sign out. Gusto ko sana siyang i-sign out. Kung ma-sign out ko siya, edi gagawin na lang ulit ako ng bago. No? Create na lang ulit ako ng bago para hindi na natin dalhin pa sa technician. Pero yun na nga, hindi na talaga, wala na tayong moves dito. Talagang lock na talaga yung account. Hindi ka na pwedeng lumabas, hindi ka na pwedeng pumasok. Andun ka lang, ipit ka lang sa gitna. So, the only way to fix this, tatakbo na tayo sa technician. And nakausap ko ng technician about this issue. Sabi niya, bypass daw ang gagawin. So, yung bypass kenemerot na yan, bubuksan daw yung loob eh. Ewan ko parang hard reset. Hindi ko alam kung parang hard reset siya, guys. So, alamin ko pa yan later on. Ngayon kasi, alas 2 na ng madaling araw, guys. Ayan, 2 a.m. na. So, ni-record ko lang to, guys. Para ma-documentary ko. Kasi mamaya baka pagdating ko doon, tuloy-tuloy na yung gawa. Hindi ko ma-record. So, ngayon ni-record ko na. Para mamaya, yun na yung part 2. I-merge ko na lang yung video mamaya. So, ito yung before, yung may issue. And then mamaya, pag na-bypass na niya, kung ano yung magiging result. Okay? So, ipop up ko din dito yung ginawa kong ways kung paano ko siya sinubukang i-recover. No, nag-forget pass ako. Nag-try ako sa support website ng Apple support, no, official website nila. Okay, nag-request ako doon ng forget pass and account recovery. Pero ni-reject nila ako, denied ang nakalagay sa email ko. Na denied nila yung request ko for forgetting to change pass and recovery. Nireject nila ako. So, checkmate na ako talaga, guys. Ang kailangan kong gawin dito is ipa-bypass na siya. Kasi hindi ako makapag-download ng apps. Okay? Hindi ko siya mararan ng ayos. Kung wala nga and kung hindi nagpa-function ng tama yung Apple ID ko. So, pag na-bypass to, gagawa ulit ako ng bagong account. Sana hindi na siya mag-lock ulit. Sabi naman ng technician, hindi na siya ulit-ulit. So, cut ko na yung video dito. And mamaya natin malalaman kung ano mangyayari. So, ito na yung part 2, guys, na bypass na natin si iPhone 8 na nakalock yung Apple ID or iCloud o na nag-lock. So, magkano binayad ko? Okay, 400 pesos. Okay, 400 pesos binayad ko. Depende to, guys, sa pupuntahan nyong repair shop. Magkano sisingilin sa inyo. Di ko alam eksakto. Pero sabi ng technician, pwede pa silang maningil around 600, 700. Lalo kung typical na walang alam yung totally wala kang alam sa gantong mga klase ng bentahan. So, sa akin, 400 lang siningil niya. Siningil niya sa akin. Makita na medyo mababa naman yun. And malapit lang siya sa akin. Pinakamalapit din siya. So, pabor na sa akin yan. Ngayon, punta tayo settings. Ayan, wala nang pula. Wala nang namumula dyan, guys. Okay na yan. So, kung mapapansin nyo, guys, iba na yung Gmail. Yung naunang Gmail ko na nakalock, sinubukan ko siya i-login ulit or i-sign in. Hindi na natanggap. Talagang lock na talaga siya. So, gumawa ko ng bago, which is ito na. Ito na yung bago natin. So, ganun lang ulit. New Gmail, new phone number. Okay, huwag nyo i-register yung same number na nandun sa past account nyo na nag-lock. Okay, ibang SIM. Siguro naman may iba pa kayong SIM card dyan, no? Yun yung ilagay nyo, yun yung i-register nyo. And then, in-update nyo na rin yung OS. So, OS kasi nito is 16.6. 16.7 na to. So, in-update nyo na rin yung OS natin. And, ayos yan, para sa akin. Ayos yan. Anong problema sa akin yan? Mas mabuti yun. No, in-update niya na yung OS. Nakita niya na, Android, iOS 16 ka lang, 16.6. So, gawin na natin 16.7. And, ano pa ba yung regarding sa, dun sa specific tool na ginamit niya dito, guys. No? So, hindi niya binuksan to. Dito lang, kinabitan niya lang din ng cord, papunta sa laptop niya. Okay? Tapos, may specific tool siyang ginagamit. Paid tools to, guys, Paid softwares to. Na pang repair nga ng mga gantong klase ng problema sa iPhone. Siguro Android din eh. Pwede siya Apple tsaka Android. Nakita ko na rin yung software na yun. Lalagay ko dito yung picture, guys. Nung itsura nung kanina nung parang nire-reformat niya to. No? Lagay ko na lang dito yung picture. Wala akong video, guys. Picture na lang. Para makita nyo lang din kung ano yung itsura. So, pag na-encounter nyo yung gantong issue, guys,
Dalawa lang pagpipilian nyo. Subukan nyong i-recover through Apple support, no? Sa website nila. Request kayo doon ng support. Ayun nga, request kayo ng forgot password or recovery nga. Kung hindi tumanap doon, nag-denied, dito na bagsak nyo talaga. Dito na babagsakan nyo sa technician. Last shot yun yan, para magamit nyo yung phone. Kasi hindi nyo magagamit ng hindi nyo magagamit yung full potential ng phone hanggat wala kayong Apple ID. No? Hindi kayo makapag-download ng apps dito sa App Store. Ito. Yan, hindi kayo makapag-download ng Messenger, Facebook, TikTok, ML, or kung anumang klaseng apps yung gusto nyong i-download kasi wala kayong Apple ID. So, importante yung Apple ID. And yung ibang application, nahingi sila ng Apple ID, parang verification, bago nyo sila i-run. So, pero mostly talaga, dito iikot yung dito mo talagang dito mo gagamitin yung Apple ID talaga sa App Store. Every time nag-download ka, hingan ka ng password. Hingan ka ng Apple ID. No? So, sana natulungan ko kayo sa video na ito. For general iPhones, unit. Hindi lang to pang iPhone 8, iPhone 10. Kapag naka-encounter kayo na nag-lock, tapos tipong di na talaga ma-recover, technician na talaga bagsak yun, guys. Technician na talaga yan. So, yan. Hanggang sa next video, guys. Ito muna yung first upload ko about kay iPhone. Maraming salamat sa panonood. And please leave a like and subscribe. I'll see you guys next time.